Bakit ang mga ibang sekta ng red pill na active red pillar na seduction coach at ang mga PUA lalong nagpapalala ng sitwasyon ng mga kabataang lalaki at ng mga lalaki na rin ng mga netizen? At bakit po hindi nakakatulong ang mga ito? Bagkus po they are hazardous para sa mga kalalakihan. Ito po ang ating pag-uusapan. So maligayang pagbabalik na naman po sa ating pong usapan dito sa ating The Red Pill PH Talk Sessions. Alright? Sa panahon po ng teknolohiya ngayon ng internet, World Wide Web, madali ka pong maka-impluwensya ng tao. Madali ka rin pong magpakalat ng mga maling impormasyon at minsan mangligaw ng tao. Alright? Dito po, madali mo rin pong i-scam ang mga tao. Alright? Pero meron pong isang banda na kung saan po, marami po yung nahuhumaling ng mga kalalakihan. At sa nagbabago pong panahon natin, dahil nga po, aminin man natin o hindi, pahirap ng pahirap po yung dating in relationship. Dahil po, malayo na po yung mga pagbabago na nangyari. Simula pa noong traditional era. Ngayon, unti-unti pong nararamdaman to ng mga kalalakihan. So, ang gagawin po nila, para po maibalik po nila yung era na yun na madali pa na makakuha ng babae, makapag-date ng babae, makapag-interact sa babae, at makakuha at makaland ng relationship or marriage sa babae. Ang gagawin po nila, maghahanap po sila ng instant na paraan. Yung instant, isang pitik mata, right? Andyan agad yung resulta. Ngayon po, ang industriyang ito ay lumubo simula nito. Dito po naglabasan yung mga dating gurus and pick-up artists na kung saan po ginagarantiyahan po nila sa inyo na pagsusundin po ninyo sila, pagbibilihin po ninyo ang kanilang mga produkto at serbisyo, walang duda daw na ikaw ay makakaland ng babae. Walang duda na magkakaroon ka ng relationship at mapapasunod mo ang mga babae. Hindi na nila sinabi yung pros and cons. Wala silang mga disclaimer at ang mga seduction gurus and pick-up artists nito ay kumpiyansa na pag sinabi nila, bam, ito agad ang mangyayari. Huwag mo kong pagdudahan, basta't maniwala ka lang sa akin, magtiwala ka sa mga dating games and mga pick-up artist tricks ko, ginagarantiyahan ko, ito ang resulta makukuha mo. Ito po yung kanilang mentality na kung saan kumpiyansa sila, na para bang superhuman sila, na hindi na sila magkakamali, na hindi sila sasablay. Right? Ngayon po, sa pandinig ng isang average people, lalo ng kalalakihan, nakakainggan nyo po ito. Sino ba naman po yung tatanggihan yung isang pangako na kung saan pag sinunod po ninyo yung kanilang mga instructions ng mga seduction gurus and pick-up artists. At ang malala nito, pag tinanggap mo at tinangkilik mo yung kanilang mga produkto at serbisyo na ang mamahal, ang sasakit sa bulsa. Right? Pinakamababa, 8,000, 10,000. May mga iba, naniningil pa, 25,000, 35,000, may mga 40,000 pa, may mga ganyan ako nakita. Locally, may naniningil na mga ganyan. See? So, solid na mga presyo itong mga kung ano-ano mga ipinipresyo nila rito. Pero kung papansinin po ninyo, nakatutok lang yun saan? 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 Ang benepisyo po ba niya ay sa'yo? Hindi. Tinuturuan ka po nila kung paano palakihin ang ulo ng babae. Kung paano i-qualify yung sarili mo sa babae. Hindi ka po nila tinutulungan para mag-grow ka sa sarili mo. O sige, makikipag-usap ako sa inyo ng active red pillar. Kayo mga listeners. Santabi ko muna yung MGTOW, makipag-usap ako sa inyo ng active red pillar. Alright? Now, tinutulungan ka ng mga dating gurus and pick-up artists para i-impress yung babae at i-validate mo yung sarili mo, i-qualify mo yung sarili mo para
makuha mo yung approval ng babae. So, kung ikaw lang ay critical na mag-isip, uobserbahan mong maigi, nagbabayad ka ng libu-libu, 40,000, 50,000, alright? Nag-i-spend ka ng napakalaking oras, papakahirap ka, kakanood mo, kakabasa mo ng mga modules nila, ng mga videos nila na binayaran mo ng 40,000, 50,000. Ina-idolize mo pa yung mga seduction gurus and pick-up artists nito na pinapasikat mo. Na kung saan ang malala nito, hindi naman nila pinapakita yung resulta nila. You are blind. Wala kang visibility. Kung tumatalab ba yung pinagsasasabi nila. Bakit? Kasi po, hindi nila dinidemonstrate yun sa actual situation. Yun ang pinaka key points doon. Hindi nila yun pinapakita sa actual situation, pero sila po, inaangat nila yung pangalan nila. Nang mamaliit sila ng mga tao, ng mga nagpo-focus lang sa sarili, sasabihan kanila ng mga mahina ka sa babae, ito ganito gawin mo. Pero sila po, pag hinamon mo sila, takot na takot sila na i-demonstrate yung mga tinuturo nila. At lumabas sila doon sa field, doon nila ipakita, i-live nila sa social media nila, nang sa ganun makita ng publiko. Hindi sila papayag nito. Bakit kaya ganun? Ano ba meron? Kung bubuo ka ng persona, magke-create ka ng pangalan mo, paniniwalain mo yung mga tao, paaasahin mo yung mga lalaki, in worst case, pepresyohan mo ng mahal. Minimum 8,000, iimbitahan mo na join sa community mo, sisingilan mo ng pera, right? Pero walang kasiguruhan na makukuha nila yung mga promises mo na ito ang resulta makukuha mo. Wala silang kasiguruhan. It's just binubulag mo yung mga followers mo. Akala lang nila nakakakuha sila ng resulta, pero ang totoo, you are making them obsess in idolizing you. Niloloko mo sila, pinagkakapirahan mo sila, pero ikaw hindi mo ginagawa ang resulta. Bagkus ang mga masasama at malalala nito sa mga dating gurus and pick-up artists na ito at mga ibang sekta ng red pillar na ito ng mga mayayabang, gagamit ng mga peke at scripted na mga photos and videos. Anong gagawin nila? Rerentahan nila yung mga pukpuk, yung mga prostitute, mga walker. Magpapapicture sila. Tapos ipopost nila. Bakit? Bakit papayag yung babae? Kasi bayad eh. Bayad eh. Nilapagan ng pera eh. Pera-pera lang yan eh. O isang lapagan mo ng pera, boom, tapos. Papayag yan i-post yung picture niya. Right? Ang isang disente na babae, hindi papayag ang kakasuhan kanya kapag ipinost mo yung kanyang picture o yung private photos ninyo na nakahubad kayo. Ipopost mo yan, gagawin mo yan sa babae na disente, kakasuhan ka niyan, ipapakulong ka niyan. So meaning, yung mga babae na yun na pumayag magpa-picture ng mga ganun, mga kahalayan, mga bayaran yan, mga upahan. Walang disenteng babae po na papayag i-post yan sa social media. Kung matinong mag-isip yan, ikaw ang babae, magpapapicture yung boyfriend mo ng ganun, tapos ipopost niya sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, papayag ka? Papayag ka? Of course hindi, kung matino ka mag-isip. Tama ba? Ngayon, going back, hindi naman talaga nila binibigyan ng resulta yung mga followers nila at yung mga customer nila na pinagpapaniwala nila at pinapasamba nila sa kanila. Right? Their tactics of brainwashing you is that they will create an image of an alpha or a successful man who can interact successfully and get the numbers of various women out there. Right? Yun po yung kanilang brainwashing. Gumagawa po kasi sila ng ganong imahe.
Ngayon, itong mga viewers na ito na hindi na nag-iisip, na hindi na nag-iimbestiga, maniniwala na lang. Aakalain niya po na lihitin mo ang mga taong ito at mga influencer na ito. Mga dating gurus, ibang sekta ng red pill na mayayabang, at malalaan niyan yung mga pick-up artist na durobo. Right? Iisipin nila na legit nga to. Bakit mo iisipin na legit agad? Bakit mo sila i-idolize? Nang dahil lang ba sa sila ay aggressive magsalita? Nang dahil lang ba sa sila ay nagpo-post ng mga scripted na pictures na ninakaw nila? O yung iba, nagpa-picture sa mga stranger? O worst case scenario, sir, umaarkila ng mga babaeng bayaran? Right? Hindi ka ba mag-iimbestiga? Bago mo paniwalaan ng isang influencer o coach o kahit ano pa yan, hindi mo ba kakalikutin muna yung kanyang mga nagagawa o yung kanyang resulta? Kasi practice what he preach, dinedemo niya ba? Kasi kung hindi mo rin naman nakikita mismo yung resulta, katibayan, ebidensya ng idolo mo, ng leader mo, huwag mong paniwalaan yan. That is a scam. Lalo pa kapag pinipresyohan ka ng mga napakasolidong presyo. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. At may mga gumagawa po niyan. Pero, tignan mo ang konsepto. Nagbabayad ka ng 20,000, 30,000, 40,000. Para saan? Para i-qualify ang sarili mo sa babae, para kahit paano pansinin ka ng babae. Right? Hindi ka nagbabayad ng perang ganong kalaki para i-develop yung skill mo, para maging tunay kang high value. Hindi lang sa mata ng babae, kundi sa society natin. Ang sa ganon, yung mga oportunidad sa'yo at admiration ng mga tao sa'yo, passive na lumapit sa'yo. Hindi po ba ninyo maiintindihan ang sinasabi ko? Hindi ba kayo matatauhan na ang ginagawa ninyong pag-iidolo sa mga taong huwad na ito, na gumagawa ng mga imaheng ito na hindi naman nagpapakita ng resulta, na nagpapanggap na agresibo, na successful? Hindi po ba ninyo maiintindihan kayo mga viewers na hazardous ang ginagawa nila sa inyo? Kasi po, walang ibang talunan kundi kayo. Bakit? Yung mga influencer, first and foremost, they became famous. Bakit? Kayo lang naman ang nagpapalakas sa kanila. Right? Kayo ang nagpapasikat sa kanila despite the fact na wala naman silang pinapakitang katibayan, ebidensya, empirical evidence, observable events and facts. Ginawa ba nila? Dinemo ba nila ng live? Hindi ba nila inedit yung video? Hindi ba ito mga scripted? Hindi ba sila umarkilan ng mga actors? Lahat ba yun ay natural? Unscripted? Unedited? Yun ba'y ginawa niya in real time? Real time mismong live, na kung saan marami yung nanonood. Yung mga babae ba na nilapitan niya ay mga high caliber, mga model type? O yung mga basura lang dyan, o mga walker? Bago po ninyo i-idolize ang mga tao at bago po ninyo tanggapin ang kanilang toxic na mentality, mag-isip-isip po muna kayo. Kasi wala namang mawawala kung mag-iisip ka at mag-iimbestiga ka. Hindi naman ibig sabihin nun, quini-question mo at idinadown mo yung influencer. Pero kung umabot sa punto na nauubos na yung laman ng bulsa mo, wala ka naman napapala. Pag umabot na sa punto na iba na ang itinuturo sa'yo, kundi puro kahalayan na, puro addiction na sa babae at pinabayaan mo na yung pag-i-invest mo para sa future mo, para sa sarili mo. Kasi nga, hindi mo namamalayan na nabe-brainwash ka, saan mo tinutustos yung pera mo doon sa mga influencer na yun. Tinutustos mo yung pera mo, 20,000, 30,000, iniinbisan mo pa ng oras, yun ang malala dun na kung saan
Imbes na yung oras mo ginagamit mo sa pag-aaral ng mga bagong skills, sa pakikisama dun sa mga tao na sa social circle, sa mga taong successful, sa mga taong expert sa iba't ibang industry, and so forth, mga businessman, imbes na dun mo ginugugol yung time mo. Right? O sige, sabihin natin na hindi lang yan leadership, di lang yan attitude, kailangan looks din. Isa pa yan, yung mga gunggong ng mga lookism lang. Isa pa yung mas malala pa yung mga yan, mga walang utak, di ba? Isa rin na mga incel na nagbibigay ng payo na wala namang na-prove. Ang malala niyan, hinihila pa nila pababa yung mga nakikinig sa kanila. O sige, sabihin nating looks, hindi mo naman mababago ang looks mo eh. Ikaw ba kung ganyan ang looks mo, ang gagawin mo pag i-eksperimentohan mo yung mukha mo? Mag-a-attempt ka ba na magpa-opera? Ha? Iriris mo yung buhay mo? Ano bang mangyayari sa inyo? Bakit kailangan yung i-impress ang babae? Bakit kailangan yung i-qualify? Ako pasensya na po kayo, mga red pillar, mga black pillar, o kahit ano pa yung mga blue pillar. Ako natatawa lang ako sa inyo. Bakit? Hindi ko po pinoproblema yan. Ako, hindi po ako nagyayabang pero passive kung nare-receive yung mga compliments. Kasi natutunan ko sa buhay na kailangan maging natural ka. Oh, you work with your looks. Madali yun eh. Ako, hindi naman po ako below average kahit papaano may itsura naman ako. Maayos naman ang pagmumukha ko. Right? Hindi ko naman sinasabi na ganun ako. Kasobrang gandang lalaki, pero decente naman kahit papano. Okay? Yung aking appearance. Okay? Pero ang tanong dito, mababagong ba yung mukha mo? Ganyan nga yung mukha mo eh. Ang magagawa mo lang is to, you know what? Kung ayaw mo magpa-surgery, which is very dangerous, matuto ka to groom yourself. To groom yourself. Lahat pa ng mga imamaximize mo sa mukha mo, to, make your skin radiant and whiter and brighter. Lahat ng mga men's skincare. Mas maganda pa na dyan ka mag-invest. Yung wardrobe mo, yung mga damit mo. Pinag-aaralan mo, nire-research mo kung ano yung mga outfit, both casual and corporate. Sumasama ka sa mga taong ito, na mga businessman, na mga corporate man, na marunong manamit, marunong mag-groom. Kung ganun sana eh, di ba? Kaysa yung ginagawa ninyo, saan nyo ini-invest yung pera ninyo? 8,000, 10,000, 15,000 ibinabayad nyo sa mga ito na scammer na hindi naman nagpapakita ng resulta. At ang masama niyan, nawala na sa hulog yung mga itinuturo sa inyo, puro sex na lang. Ha? Wala ka nang marinig sa kanila kundi puro babae. Alam po ba ninyo na hazardous ito? Bakit? Pag puno ang isip mo ng babae at pag-active kang nag-chase ng babae, hindi ka na makakapag-concentrate yan sa iba-ibang mga aspect ng buhay mo. Pupusta ako sa inyo kaya hindi kayo nare-regular sa trabaho kasi nga punong-puno ng distraction yung mga utak ninyo. Lahat na lang ng lugar na mapuntahan ninyo, ayan. Madali kayo mawala sa focus. Yung focus nyo nalilipat agad kung paano kunin yung number ng ka-office mate ninyong maganda. Yan. Lahat na lang ng puntahan mong lugar. Kasi nga, epekto yan ng brainwashing sa atin at negative influence sa atin. Bakit po hindi ko inirekomenda na sintahin at luhuran ng babae? Kasi nga po, wala ka namang kailangang patunayan sa babae. Secondly, babae po ang nagdidikta, ang gatekeeper. Sila lang po yung may upper hand sa dating and relationship. Kasi nga po, ang rule ng society is chivalry. Wala eh. Kahit chad ka, yung mga gunggong dyan na nagsasabi na chad lang ang may karapatan at may kapangyarihan sa babae. Hindi porke chad ka, ihahabulin ka ng babae. Babae yan eh, mas mahal niya ang pride niya kaysa sayo. Kahit chad ka pa, kikiligin lang ang babae, pero hindi nangangahulugan yun na mag-i-effort sila sa'yo. Ay nako,
Nasa Pilipinas tayo. Conservative pa o kaya ma-pride pa yung mga babae dito eh. Diba? Porki ba chad ka, ibig sabihin, yung babae ang mismo magpaparamdam sa'yo. Kikiligin lang siya sa'yo, pero ikaw pa rin ang uubligahin nila na lumapit. Kahit gusto ka nila, ikaw ang uubligahin na lumapit. Alright? Hindi ko po alam kung bakit ganito yung pag-iisip ng mga netizen ngayon. Na kung saan yung mga kagaya namin na gumigising sa kanila, parang kami pa yung nagiging masama. Kami yung nag-iimpluwensya ng masama, pero hindi nila magets yung truth. They do not understand that, you know what, the things that they are learning from this seduction coaches and PUA are very hazardous for them, both mentally and emotionally. Kasi nga bakit? Nakakadurog yan ng self-esteem kasi sinusunod mo yung mga payo nila. Right? And then pag dineploy mo, rejection, o mag-successful man, di naman nagtatagal yung conversation kasi nga, hindi na po ang mentality ng mga babae, ipanandalian na lang yung conversation, madali na sila magsawa. So, back to zero ka na naman. Hanggang sa naubos yung gas mo, kakatry ng mga games and techniques ng mga itong durobo ng mga peking red pillar at PUA na ito na tinuturo nila sa'yo. Wala na, ubos na yung gas mo, durog yung self-esteem mo. Tumanda ka na't lahat-lahat, hindi mo na malayan nag-focus ka lang pala sa babae. Marami kang pinalagpas ng mga opportunity. Wala na. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Bakit kailangan yung isipin na ang The Red Pill PH nag-i-impluwensya ng... Ano ba ang dahilan? Bakit mo kailangan i-qualify ang sarili mo sa babae? First and foremost, wala tayong upper hand sa dating and relationship. Kahit chad ka pa, lalo pag nasa Pilipinas ka, hindi mag-i-initiate ang babae sa'yo. Kapal naman ang mukha mo, sino ka naman. Right? Kung tipong mga artista nga na sila, mga Jake Cuenca, right? Kung tipong yung mga artista, niloloko pa ng mga babae, chad na yun, status pa. Gaano ka pa kaya na ikaw na pangkaraniwang tao, kahit gwapo ka pa? Right? Hindi mag-i-effort ang babae sa'yo. I-reverse lang nila yan. Kahit gusto ka ng babae dahil gwapo ka, i-reverse lang nila, magpaparamdam sila sa'yo, tapos babalik ta rin nila yung sitwasyon para sila ang habulin mo. So parang lalabas ikaw pa rin yung may gusto at naghahabol sa kanila. Wala kang mapapala sa pag-ibig sa babae. Bakit? Wala namang romantic love. Hindi nag-i-exist ang romantic love. Invento lang yan noong medieval age. Ang kalakaran ng mundo, ipadaliin ang buhay ng mga babae at protektahan ang mga bata. At sino ang kanilang kasangkapan? Walang iba kundi ang mga disposable na lalaki. Kaya merong channel na The Red Pill PH para magising ang mga bulag at bobo na mga nagpapanggap na may alam. Right? Hindi naman sa binabawal namin ang relationship. Pabor kami dyan, mabuti yan kaso nga hindi Iba na yung nangyari ngayon. So, para ma-realize po ninyo ito, pinapaliwanag namin sa inyo. May channel na ganito para malaman nyo yung mga hindi nyo pa alam. At para makawala po kayo sa hindi ninyo nakikita na wala naman kayong kailangang i-prove sa babae. Hindi kayo kailangan maghabol sa babae. Hindi kayo ang may kailangan sa babae. Babae ang may kailangan sa inyo. It's just ginamit lang kayo, birniwash lang kayo. Sus ko, nakakapagod mag-explain. Anyway, putulin muna natin dito. So wala pagod na rin ako Right, so maraming salamat sa pakikinig sa maikling discussion na ito ng The Red Pill PH Talk Sessions. At makita-kita po tayo. Once again, this is Coach The Dark Emperor ng The Red Pill PH. Maraming salamat. See you next time guys. Goodbye.